Manipis na shear line sa ilang bahagi ng Northeastern Luzon na nag-extend, magdudulot ng mga kaulapan at inaasahang mga maliliitan kalat-kalat na pag-ulan. Pero nararabi ng bansa mula sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao magiging maganda at fair weather, pero asahan din ang mga mauulap lalo na sa bahagi ng Zamboanga at Davao Region. At iba pang mga lalalabi na bansa na posibleng ulanin, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, March 13, 2024. Ang oras nating boss prime may maga ay alas 9:56 na ng umaga. Bukod sa medyo gloomy pa rin at fair weather, pero asahan ang mga medyo mataas na water vapor. So inaasahan ng mga ilang mga kalat-kalat na pag-ulan, typically sa may bandang hilagang silangan at sa ilang silangan pa rin ng ating bansa, especially sa may bandang Luzon, bandang Quezon Province, hanggang sa ilang bahagi ng Eastern Bicol Region. At sa ibaba naman, kabilang na ang bahagi ng Mindanao, ay magkakaroon din ng mga medyo overcast din at mga pamumuo ng mga partly to mostly cloudy at mga isolated na mga light to moderate showers. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro at partly cloudy po sa atin dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan sa iba't ibang panig ng Metro Manila. At kung sisilipin sa ating live CCTV snapshots, medyo gloomy tayo at medyo maulap nga po. So medyo may mga makulimlim na minsan medyo may sisikat na pagsikat ng araw. So typically mga bandang tanghalian at medyo mostly of cloudy ang ating iiral nitong maghapon. Kaya yung ating forecast storm prediction, kung titingnan nyo sa aking dashboard, sa PIMO weather page ay halos sa mataas ang mga forecast na mga pag-ulan, lalo na ngayong araw na nasa 100% chance daw na may partially cloudy. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 3:45 AM, nakapagtala kami ng lowest na 27 degrees Celsius. Kahapon, maalinsangan ang naging temperatura sa amin despite na gloomy na nasa 33.2 degrees Celsius ang aming temperature kahapon at ang oras ay nasa 2:55 PM. Ibig sabihin mataas din po ang aming heat index kahapon na nasa 42.8 degrees Celsius, ang mataas at nasa danger level na heat index. Kung itatabi naman natin sa official na weather station si Pag-asa kahapon ng March 12, makikitang sumabay din ang Rojas City sa Capiz at dyan sa Cotabato City sa Maguindanao na may parehong tigpo 42 degrees Celsius ang kanilang heat index. So ibig sabihin halos sa 0.5 lamang ang naging difference sa amin, kaya nangunguna sa amin sa Caloocan na may pinakamataas at 0.8 degrees Celsius ang naging difference sa amin kumpara sa mga weather stations ni Pag-asa. Ibig sabihin lamang mataas talaga ang temperatura kahapon kahit na nakakaranas tayo ng medyo gloomy dahil nga po sa may frontal system sa hilagang bahagi ng Luzon at nagtatraverse nga po sa may bandang Central Luzon nga po na aking nireport yan sa aking Facebook page at sa YouTube page kahapon. Samantala sa ating PX6 News in past 24 hours, nanguna nga ang Cotabato sa may pinakamalisangang temperatura na nasa 35.7 degrees Celsius. Sa Baguio City, hindi pala ito sa Baguio City, sa Basco, Batanes, mukhang mas mababa ngayon mas mataas ng konti itong si Baguio City. At mas mababa ang Basco Batanes site na nasa 15.4 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature sa kanila. So nasa 15.4. Malamang ay nasa bandang 16 degrees Celsius itong si Baguio City kung sisilipin natin sa ating pinaka-complete detail ng lowest temperature. Ayan, si Basco Batanes nangunguna na 15.4 at si Baguio ay nasa 16.4 degrees Celsius na mababa, kaya mas nangunguna sa may pinakamababa so far ang Basco Batanes radar site. Since gaya nga ng report ko kapon, dyan po nagtatraverse ang cold frontal system, yung cold front, kaya mas malamig talaga ang aasahan ng mga taga-extreme northern zone kabilang ng Batanes Group of Island at kasabay nga po ang Basco Batanes area, which is na-report ko na yan sa aking YouTube page kahapon, which is naging tama naman ang ating pagre-report kahapon.
Samantala naman, ang inulan ay bandang Surigao pa rin na may 31 mm sila na mga pag-ulan at gaya na ating sinasabi at mga nireport mga isang araw asahan po sa may silangang parte pa rin ng bansa natin ay makakaranas nga ng mga ilan kalat-kalat na mga pag-ulan na may mga potensyal na mga pagkidlat at pagkulog. Bagamat mababa ang ating mga thunderstorm rates sa bansa since noong December, mababa po kaya hindi masyado natin concern ang mga pagkulog at pagkidlat. Samantala, wala naman tayong naitala na at least anomaly mula sa ating volcanic thermal alert status at sa ating space weather. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa katamtaman po ang ating outside humidity na nasa 70% po ang ating outside humidity pero bumababa ito ng 2% since last hour. Nanatiling mataas po ang ating atmospheric pressure dahil meron tayong presensya ng medyo diffuse na shear line na namuo mula kahapon sa pambubuo ng ating cold front o frontal system sa may balang hilagang Luzon. At bumababa nga po ito kaya nagdulot po ng pamumuo ng shear line sa may bandang northeastern Luzon. At nagbunson nga rin po dahil sa traversion o pagsasalubungan nga po ng easterlies sa silangang Pasipiko natin. Kaya nga po ay nagdudulot po ng mga pamumuo ng aasahang shear lines. At dahil mababa po at mataas ang ating isobar sa 1,015 hectopascals at steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status ay mukhang nasa high tide status tayo pero ang maximum high tide ay mga bandang 2 hours and 4 minutes pa po. O to be exact, mamayang tanghaling tapat at 12:05 PM po. Well, kung sisilipin natin kung gaano kataas yan ang ine-expect na high tide and low tide, mamaya, well, wala namang 1 meters ito mga folks. At kung titingnan natin ay mga 0.7 lamang halos ang itataas dito. So, halos malapit na rin sa 1 meter. So, pwede pong mangisda tayo dyan. Maging sa mga malilit nating mangingisda sa pangpang ng Manila Bay mga folks. Kung gusto niyo malaman ang further na susunod na mga high tide, makikita niyo man ninyo dito sa aking section sa aking high tide and low tide monitoring. Real time po yan mga folks. At makikita po na mga bandang kinabukasan na po ito lulubog ayan no. Tanghali tapos mamayang gabi mga 17:36 PM po. So halos very low tide po. At susunod na magra-rising ito bandang mga 19:33 hours pa. Yan. So, antayin na lamang ninyo at makikita nyo naman ang sunod-sunod na mga susunod na mga high tides and low tides ito kung gusto nyo malaman ang further forecast nito mga folks. Baka maganda naman ang ating air quality at nasa good condition naman ito pero maaring maglaro ito sa moderate at good condition anumang oras ngayong araw. Dahil naglalaro at medyo nagkakaroon pa rin ng pag-trap sa ating air pollution sa ibaba. At hindi agad-agad ito nakakausad pa itaas dahil nga po sa umiiral pa rin na thermal inversion. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 6:04 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:06 PM na po. So nadagdagan na naman ng coordinates ang ating mundo. Ibig sabihin lamang halos papantay na ito sa gitna ng halos equator, yung direktang sikat ng araw na nangungulugan. Malapit na po ang vernal equinox. So, sumikat po kaninang 6:04, lulubog ito mamayang 6:06 PM. At ang ating buwan na nasa 9% illuminated na po, makikita na siya at waxing crescent. Kaya sisikat ito mamaya kanina 8:12 AM. Kung titingnan natin sa coordinates, ang actual coordinates ng ating moon elevation nasa 26 degrees na po siya. So, may pa-moonrise pa lang siya o kaka-moonrise pa lamang niya kaninang 8:12 AM. At inasang mamayang gabi na po ito lulubog at 9:06 PM. O samantala sa mga Pinoy natin sa bandang USA at Southern America, 12 days na lamang po para maganap ang isang eclipse, penumbral lunar eclipse po ito Ang oras natin sa Pilipinas ay Lunes, March 25, 2024. Ang oras dito sa Pilipinas noon ay 3:12:59 PM. Eksakto ito, oras ito sa Pilipinas. Pero syempre, 8 hour po ang oras ninyo dyan sa Amerika at South America. Ito po yun, yung pinaka-center spot ng penumbral. However, halos hindi ito masyado mapapansin dahil hindi naman halos kita ang pinaka-umbra
ng moon na magko-cover. Ng umbra ng Earth pala na cover sa moon. So hindi masyado. Halos yung penumbral lamang ng shadow ng Earth ang magko-cover sa moon na makikita po sa Earth mula rito. So kung maganda-ganda ang pwesto ninyo at wala masyadong maulap, medyo manonotice nyo po yung difference ng pag-cover ng penumbral ng Earth sa sinag ng buwan. So 12 days na po yan, eksakto, March 25, 2024 po, mga folks. Kung sakaling gusto niyo lamang makita, pero alam ko hindi yan ang pinakapakay ninyong inaabangan, kundi yung total solar eclipse by April 8, 2024. Di ba mga folks? Sa ating local weather outlook naman, para ngayong Miyerkules at Huwebes, magiging partly cloudy po ang ating maghapon. At meron daw tayong early morning rain. Maaaring hindi dito sa amin, maaaring sa iba't ibang panig ng Metro Manila or bandang Karatig Metro Manila. So magdala na lamang ng mga pananggalang sa ulan mga folks. Dahil nasa 100% chance daw po ang tsansa ng pag-ulan according sa aking BC weather forecast sa Pimo Weather page. Bukas ng Thursday, magiging klaro daw ang ating hapon, pero sa umaga, magkakaroon ng mas maulap na himpapawid at may chance daw ng pag-ulan na nasa 19 to 20% chance na pag-ulan. Pero anuman ang magiging forecast, maging ngayong araw hanggang bukas, magdala na lamang ng pananggalang sa ulan, kung hindi man sa magiging tinding sikat ng araw. Mas maganda na yun, mga folks. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa analysis, para sa magiging weather condition natin ngayong araw. Halos stationary lamang pero namuupo ang medyo diffuse shear line sa may bahagi na ito ng bandang eastern at southern Luzon. Pero yung malawak na areas ng shear line na ito ay pumapagitan din sa may bandang northeastern Luzon area. So magiging mas maulap po ang parte na yan, kabilang na ang Cordillera Administrative Region, bandang Cagayan Valley, Isabela, Kasiguran Aurora, hanggang sa may bandang Baler at Polillo Islands, at ilang bahagi diyan sa may bandang Camarines Norte. So medyo naaabot ang dulo ng sea line sa pagitan na yan ng bandang Eastern Bicol Region. So asahan ang mga ilang light rain showers, dahil kung titingnan naman natin sa heavy rain potential, ay wala naman tayong nakikitaan na potentially heavy rain showers. So typically mga light to moderate showers lamang ang aasahang mga pag-ulan. So mga may lang patak-patak lamang na pag-ulan. So medyo masasabi natin good news yan at maganda na rin na medyo uulanin tayo dyan dahil nga po sa umiiral natin na tagtuyot at kulang talaga ng supply ng mga pag-ulan ngayong month na ito. So maganda na rin po yan at kung maaari magkaroon man lang ng medyo tagal-tagal na mga pag-ulan dahil kailangan po talaga natin ng maraming tubig this time. And the rest naman ng bandang Northern Luzon, magiging maulap din ang ating himpapawirin kasama na ang Central Luzon, bandang Bulacan, papasok na yung bandang Angeles, Pampanga, at dyan sa may bandang Nueva Ecija, ayan, dyan sa may bandang Rizal, at siyempre, sakop din ang parte ng Metro Manila. Magiging gloomy din po tayo mga folks. So, may mga hindi natin inaasahan din ng mga isolated rain showers. Pero kung titingnan natin in details, halos mauulap lamang ang iiral sa buong bahagi ng NCR, San Fernando, Angeles, Pampanga, at halos tuyot pa rin o halos drier ang bahagi nito sa may kalurang bahagi ng Zambales, Pangasinan, San Fernando, La Union. Pataas na yan ang Bigan City sa may bandang Ilocos Sur at Lawag City sa may bandang Ilocos Norte hanggang Pagudpud. Asahan pa rin ang maaraw dyan at asahan ang mataas na dry spell. Dahil kung sisilipin natin sa True Color Infrared na ating ginagamit ay halos hindi pa rin naaabutan. Although may mga partly cloudy na iiral ngayon sa may bandang kaluran ng Luzon dahil nga po sa traverse ng shear line na ito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Yan ang medyo nagpapaganda, nagpapabalansi sa ngayon sa ating weather condition. At yung easterlies naman magpapatuloy pa rin din sa may bandang Southern Luzon, Eastern Visayas at bandang Mindanao pa rin mga folks. So asahan ang maalisangan sa bahagi pa rin ng ilang bahagi ng Bicol Region, Eastern Samar Region, Masbate, bahagi ng Leyte, northern part ng Cebu at bandang Bohol pa rin area sa mga areas na yan. So sa kaluran naman ay magiging parte nito mostly cloudy ang iiral pero mas drier pa rin ang parte ng bahagi pa rin ng Mimaropa mga folks. Bagamat ang parte ng Occidental Mindoro ay magiging parte nito mostly cloudy pero yung kaluran ng Mindoro ay magiging mas maaraw at mas maalinsangan pa rin ang iiral.
So, alin man ang mangyari dyan ng mga tsansa ng mga pag-ulan, just in case, ay magdala na lamang ng pananggalang sa ulan, kundi sa sikat din ng matinding araw. Maging sa bahagi ng Coron, Palawan, pababa, ay magiging partly cloudy ng iiral. Pero mas mangunguna po ang medyo maaraw at medyo humid ang magiging weather systems ninyo dyan mga folks. At bukod sa buong central at west portions ng Visayas, mula Panay Island, kasama na ang bahagi ng Iloilo, Bacolod, pababa na yan ng bandang Dumaguete, magiging partly cloudy. Pero mas mangunguna pa rin ang humid at medyo maalisang ang panahon. So iwasan na lang po masyado magbibilad. Pero all in all, mula South Luzon at bandang Visayas, magiging fair weather tayo. Samantala sa alon at posibleng gale force winds ay pinag-iingat ang bahagi ng extreme Luzon dahil naglalaro pa rin sa 1.25 to 2.5 meters ang taas ng alon dyan. At sa buong bahagi ng silangan ng bansa ay medyo mataas po ang ating pag-alon dyan. So ingat na lamang mga folks dahil salubungan yan ng dalawang daloy ng hangin, yung northeasterlies natin at yung easterlies. Kaya asahan po ang mataas na gale force winds dyan at pagtaas po ng alon sa buong silangan ng bansa. So yung mga malilit nating mangingisda, medyo restrain po muna na pumalaot dyan sa mga baybayin na ating binabanggit. Sa kanluran naman ng bansa, so far ay maganda naman at kaya-kaya pong pumalaot ang ating mga mangingisda dyan maging sa bandang West Philippine Sea at Kalayaan na Islands. So, pwede po tayong lumayag dyan at biwari na lamang po dyan sa mga bully nating mga Chinese vessels, lalo na sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Samantala, sa Ulat Lindol ay wala pa rin tayong namamataan o nadedetect na anumang stronger earthquakes at ayon sa aking seismometer and seismograph data ay wala naman tayong nakikitaan na medyo stronger frequency ng mga paglindol. Bagamat sa mga ibang karatig bansa ay may mga ilang paglilindol pero at least hindi masyado malakas ang mga pagyanig. Umaabot man mga magnitude 5 o magnitude 6 yung ilan pero hindi masyado destructive yung mga pagyanig. Mga minor range lamang ito na hindi umaabot ng lumalagpas ng 3,000 kilometers yung travel times. Pero sa Pilipinas, mula sa data feed ni PBOX, since 12 a.m., wala pa naman tayo na itatala na malakas ang paglindol so far na magnitude 4.0 pataas. At ilan pa lamang yung naitala nating paglindol ngayong araw. At hanggang sa kasalukuyang nagre-report ako ngayon ay meron lamang tayo mga 3, 6, 9, 12, 13 na mga active earthquakes so far sa Pilipinas. Nasaan pa natin madadagdagan yan ng tuloy-tuloy at hopefully wala nang tumaas pa na mga magnitude intensity na madedetect sa atin sa bansa. At kung sisilipin naman natin sa iba't ibang panig ng mundo ay halos aktibo ang parte ng bandang yan sa bahagi ng Greece, Italy, yanigin din ang bahagi ng bansa ng Italy at saka ng Greece at sa bandang Amerika naman dito sa range na to kung saan malawakan ang yung range na ito ng plates. Yan, yung plate na yan, yung subduction plates na yan na dumadaloy pa ilalim, ayan. Yung dumadaloy pa ilalim na yan at yung merong iba na dumadaloy pa ganoon, yung movement ng mga plates. Kaya yanigin ang parte na yan mula sa bahagi ng Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama, all the way hanggang Ecuador, Peru, at hanggang din sa may bandang Santiago. So, kung may mga Pilipino tayo na naninirahan dyan, ingat lang din po. Yanigin din ang bahagi na yan ng South America at sa may bandang Europe naman ay parte ng Italy, Greece at bandang Turkey. At sa may bandang China naman, dito sa may bandang Tajikistan o bandang pagitan na ito ng peninsula ng China at ng Kyrgyzstan. Yun. Pakicorrect na lamang sa term. Mahirap basahin po Pero parte na yan ang medyo nayanigin at yung Tajikistan. Yun. At yung nabanggit ko nga po sa may bandang Europe, ang Greece at Italy. Yanigin po ang bahagi niyan. So sa mga Pilipino natin na nasa bansang yan, ingat na lamang po dahil medyo yanigin tayo dyan. Samantala sa historical earthquakes, kung bibilangin natin, ang total earthquakes na ngayong araw for the month of March, ay nakapagtala na tayo ng total of 479 earthquakes na po. At magnitude 2.0 pataas ay 458.
18 rito ay magnitude 4.0 pataas at nanatiling dalawa yung magnitude 5.0 pataas at nanatiling isa ang magnitude 6.0 pataas. Hopefully, wag na madadagdagan ng mga malalakasang paglindol sa bansa ngayong month of March dahil hindi po maganda at ingat pa rin sa ating mga kababayan na nanirahan sa may bandang Surigao del Sur at yan sa may bandang Davao Region dahil mas yanigin po kayo para sa buong bahagi ng bansa na medyo lamang o kakaunti lamang ang mga pagyanig. Hindi gaya sa bahagi na ito ng Surigao del Sur at ang bandang karagatan ng Davao Region, mas niyayanig pa rin kayo dyan mga folks. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin, lalo na mga taga-Tandag, Baybay ng Hinatuan, Banobo hanggang Bislig at Katiil. Mas yanigin pa rin kayo dyan mga folks. Samantala sa space weather, inaasahan meron tayong maaabutan na at least unsettled geomagnetic field na mararamdaman ngayong araw. At posibleng maabot ito sa unsettled of KP index of 3.0. So, hindi man tumama ng eksaktong oras, pero within today, expected na magkakaroon tayo ng unsettled geomagnetic field. Dahil kung titingnan natin sa LASCO, medyo merong burst ng kakaunting solar reaction o CME na posibleng magdulot ng pag-entrap o pagtama nito sa ating magnetosphere na kasalukuyan naman ay hindi pa masyado nararamdaman pero anytime ngayong araw ay medyo madidistort yan. So kapag nadidistort yan, tataas na naman ang ating TEC range o ionospheric effect sa may bandang Mid-Pacific at madadamay din ang bandang Pilipinas. Sa ngayon, mahina pa ito at very minor dahil wala naman tayong nakatutok o nakadirektang sunspots ngayong araw sa Earth. Itong AR3599 ay 3600 medyo malayo na po siya at hindi na masyado nakatutok o nakatapat sa Earth. So magkaroon man ng mga bursts na magaganap sa mga sunspots natin mula sa haring araw, hindi man direktang tatama sa mundo pero yung solar wind dito na medyo pahapyaw na tatama sa Earth na magdudulot nga po ng mga ilang posibleng geomagnetic field. Samantala sa forecast natin ay by March 16. So by March 16, 2024 ay expected din na mayroon pa rin tayong naka-forecast na posibleng pagtaas ng KP index. Ayan. Mga bandang 5 AM po ang nakalagay dito na forecast dates. So just in case ay obserbahan na lang po natin kung magiging unsettled lamang ito. So at least may idea tayo. At by March 15, tapos sa March 16. So mukhang dalawang araw, magkakaroon tayo ng possible geomagnetic field effect sa Earth. So obserbahan na lamang natin at hopefully walang pumalo o pagtaas ng ating radio blackout o solar radioactivity. Ang importante is ito ay huwag masyadong tumaas itong X-ray flux natin at yung solar photon flux sa Earth. Di bali na lamang yung geomagnetic field kasi normally mas lagi naman talagang gumagana yung geomagnetic field dahil tuloy-tuloy lamang na nag-release kahit na mga maliliitang coronal mass ejection ng araw. Huwag lamang lumala. So yun lamang ang magiging concern natin. Importante is wala tayong nakikitaan na forecast ayon sa data feed ng NOAA ay wala naman tayong nakataas na possible of radio blackout. At least 20% lamang ang naka-forecast nito mula ngayong araw hanggang March 14, 2024 po. So minor to moderate, wala pong nakataas. So hopefully hindi na po yan tumaas sa mga susunod na araw since wala naman tayong mataas na sunspots at yung sunspot number natin ay 56 lamang. Maliit lamang ito. Ang huling na itala nito since March 11, 2024. So, mababa lamang o maliit lamang ang sunspot number. So, maliit lamang ang mga potential na minor o moderate CME. At narito naman natin 3D20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, March 13, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, March 13, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe to sa ating YouTube channel. Pakisuyo na lamang po mga folks. At visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang mga detalye na gusto nyo malaman mula sa ating weather station, real-time, ng lagay ng panahon sa Caloocan kung gusto nyo magkaroon ng reference, at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.